Shoutout at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong live stream. So hindi po natin kanina na ituloy dahil sobrang hina talaga ng internet at pawala-wala po mga kababayan po natin kasi wala nga po tayo sa ating bahay. At tayo po ay nandito po natutulog lang sa isang transient na tulugan dito po sa Lipa. Dahil sa ating pagpapatuloy na ginagawa po na tayo kami naman signature caravan, signature campaign po natin. Kaya mahina po yung internet. Pero anyway, pagtiyagaan natin mga kabayan at pag-uusapan po natin itong mga pinklawan na nagkukunwaring nagmamalinis. Kasama dyan si Risa Ontiveros, si Lini Robredo at itong si Dilimaw mga kabayan po natin. And totoo kaya itong sinasabi ni Ping Lacson na ikakasa niya ang panibagong investigasyon sa posibleng pananagutan daw po ni BBM sa flood control scandal. At si Martin Romualdez, totoo rin kayang tatablahin na ni Ping Lacson at isama sa recommendation nakakasuhan. At of course, mga babayan po natin, itong mga bayarang pare na nagsusuot ng puting damit pero ang tunay ay sila po ay mga utak at mga pag-uukaling demonyo na walang katapusan na pagpapailang impeachment against kay Vice President Sara. Pero bago ang lahat, mga bayan po natin, huwag kalimutang i-like, huwag kalimutang i-share, at kung hindi pa kayo nakasubscribe dito po sa ating munting channel, pakisubscribe naman po mga kababayan po natin. Sa mga taga Batangas, particularly po yung mga pumerma kanina sa Tay Kami Naman signature campaign po natin sa Batangas City po, doon sa plaza. Maraming salamat. At bukas nasa Lipa Plaza po tayo para sa ating pagpapatuloy ng Tay Kami Naman signature campaign po natin. Okay, so unahin po natin siguro mga kabayan po natin ang bibigyan po natin ng reaksyon itong pag-file ng grupong clergy, mga grupo po ng mga bayarang adik na pare na nagpoprotekta din sa mga adik no, na sinasabi nilang biktima daw po ng war on drugs nung panahon ni President Duterte. Ito yung mga taong mas pinoprotektahan po nila yung mga kriminal kaysa ordinaryong Pilipino na talagang lumalaban ng patas. So hindi na po natin papatagalin. Pakinggan natin mga kabayan. Good afternoon. So we are here again, and I believe this is a moral duty for us as priests and religious. So ang usapin po ay hindi lamang politika, hindi po kami mga politicians. We believe there is a moral concern, and kaya nandito po kami muli. And we pray that Congress impeach forthwith Vice President Sara Duterte. Ayan po ha. Impeach forthwith pa. May pa forthwith pa. No? Yung mga paring ito, mukhang nakakalimutan na po nila yung separation of state and church at nakikialam na naman po sila sa usaping politika, mga kababayan po natin. Pero kapag sila ay binabanatan, sasabihin nila na in-exercise na lang daw po nila yung kanilang karapatan. Ay, bye. Mga kababayan po natin ang kakapal ng pagmumukha, no? Yung involved po at mastermind sa corruption, flood control, ay ang gobyerno ni Marcos Sr., Martin Romualdez, abay tahimik po itong mga bugok na ito at nagpa-file din ang kanilang kaalyado ng impeachment. Pero kay BP Sara, mapapansin mo ha, kung gaano po sila kagigil na gigil sa pag-file ng impeachment against kay Vice President Sara. So patunay lang mga kabayan po natin, no, na talagang walang katapusan ng kanilang gagawin kay Vice President Sara. At palagay ko lang hindi talaga sila titigil dito. At itong impeachment kay Bongbong Marcos, tahimik po sila. At ang kanilang ipinail ng kanilang grupo ay talagang napakahina. Pero kay Vice President Sara, paulit-ulit, no? Ibinasura na nga ng Supreme Court, ito inuulit na naman po nila. So, ang tanong, sino talaga yung pupunto sa kanila? Kapanipaniwala ba kung sabihin ng isang Bongbong Marcos na wala po siyang kinalaman dyan? Diba? Tuloy tayo. For the cause of truth, even due process, this is the time for her to present her evidences. No, hindi niya sinagot yung maraming tanong. This is an occasion for her to answer all the accusations. Kaya magandang space po ito, forum for her to defend even herself. No? Gigil sila sa confidential fund ni BP Sara. Bakit hindi nila i-imbestigahan o suggest na imbestigahan ang lahat ng mga confidential fund?
dapat nga nagpo-focus sila sa flood control eh. Sa flood control, napakarami po. Daan-daan na po yung namatay dahil po sa kawalang implementasyon at ninakaw po ang pera ng taong bayan mula sa flood control. Di po ba? O, ngayon sa Iligan, grabe po yung baha. Ang daming bahay na nalubog sa baha, ang daming ari-arian na nasira. Di ba dapat yun ang kanilang pukusan? Di ba dapat, yan po siguro ang isa nila sa sabihing dapat imbestigahan. Talagang itong mga pare na ito is concerned, no, sa ordinaryong Pilipino. Concerned po kung paano nilulustay ng gobyerno ang pera. Pero si Vice President Sara, malinaw naman po na walang ninakaw at walang nilustay. Sa totoo lang, may nilulustay pa nga yung mga nasa Malacanang. Kasi kita mo, mantakin mo ha, kung ano po yung ginagawa ng nasa Malacanang. Party-party, singot-singot. And then, kapag every Saturday, mayroon po silang party-party na ginagawa sa Golden Verge. Alam niyo po dyan, sa tabi ng Malacanang. So yan dapat ang kini-question. Dahil malinaw po na yan ay paglulustay sa pera ng taong bayan. Pero ang ginawa po ni Vice President Sara, alam naman natin yan, mga kabayan po natin, na ginamit niya po ang pondo para po protektahan tayo at ang mga kabataang mag-aaral nung siya po ay secretary pa ng Department of Education. But we believe for the cause of justice, accountability, she has to answer and be rightly judged by our representatives and senators. Maraming pong salamat. Thank you po. Father, may question lang. Father, yung impeachment is used Father, adik ka. fully political exercise, di ba? So, we notice maraming church people here. Anong cost ng church? I mean, Yeah, that's why we say we are Filipinos. We are obedient also to the Constitution. Ang nanyog nyo lang ang idamay. Obedience to the Constitution. Pero selective. So, itong mga pare na ito, mukhang hindi natin nakita dyan si Father Flavio. So, mukhang nagtatago si Flavio sa usapin po ngayon ng impeachment kay BP Sara. O baka doon siya kaya sa grupo nila Laila de Lima. Anyway, mga bayan po natin, alam naman natin yung karakas ng mga to. And kahit siguro ano pang ipanalangin po nila, dahil alam naman ng Panginoon na itong mga ginagawa po nila ay hindi naman para talaga sa ating mga Pilipino. Yan po ay para sa kanilang personal interest. At kung sino man yung nagbibigay sa kanila ng protection at nagbibigay ng napakalaking donasyon kung bakit nila ginagawa ito. Hindi lang actually sa kay Vice President Sara, kundi sa nakaraang presidente pa natin. Siyempre si Tatay Digong. Sila rin po actually yung mga nagsisigaw na ipa-aresto daw si Tatay Digong sa ICC. At sila rin yung nag-celebrate nung pinaaresto ng isang bangag na presidente si Tatay Digong sa ICC. Itong mga bayarang pare nito. Kaya nakahiya talaga sa totoo lang. Okay, so proceed tayo mga kabayan po natin. Next topic natin Okay, so ito po patungkol kay Martin Romualdez. Ito po, no? Ang nakalagay kasi dito, Martin Romualdez is among those recommended for charge by Blue Ribbon Committee. So, ito kaya ay may katotohanan mga kabayan po natin. Tutuluyan kaya ng Blue Ribbon Committee or itong si Ping Lacson, si Martin Romualdez. Alam naman natin kung ano po ang karakas nitong si Ping Lacson at kung paano niya pinoprotektahan itong si Martin Romualdez. Particularly po, mga kababayan po natin, sa usapin ng investigation sa Blue Ribbon Committee. So, paano niya kakasuhan or i-recommend na kasuhan itong si Martin Romualdez? Ito po is kanyang pinoprotektahan. Diba? Kaya tingnan natin kung ano po yung magagawa nitong si Ping Lacson. At dalawa kasi ang kanyang tatablahin, mga kababayan natin. Hindi lang actually, itong si Martin Romualdez, ito pa, pati si Bongbong Marcos ay idadamay niya rin. So, ano kaya ang kanilang drama na naman dito? Ano na naman kaya ang kanilang script para palabasin na handa na pong i-recommendang kasuhan nitong si Ping Lacson, itong si Martin Romualdez, at the same time, handa rin po siyang paimbestigahan itong si Bongbong Marcos. So, ano naman ang kanilang script para kunwari ay ginagawa ni Ping Lacson ang kanyang trabaho. Alam naman natin, no? Na durog po itong si Ping Lacson, lalo na sa usapin po ng pagpa-file ng kaso o recommendation
para kasuhan po, mga kababayan po natin, itong si Martin Romualdez and Bongbong Marcos. So ngayon, parang iniiwasan niya po na ito ay pag-uusapan, pero nagulat po tayo, bakit? Diba? Bakit ngayon parang ang bilis na gustong paimbestigahan nitong si Ping Lacson, itong si Bongbong Marcos at si Martin Romualdez. So ano ang kanilang script? Ito ba is another cover up or gusto lang malinis ni Ping Lacson ang kanyang pangalan at kagawa po sila ng scripted na recommendation at investigation para kay Bongbong Marcos and Martin Romualdez. Tayo po mga Pilipino ay nakaabang, nakabantay sa kanilang gagawing investigation. Kaya tutukan natin yan. Hindi natin yan bibitawan, mga kababayan po natin. Ate Sorina and Amazing Meow, shoutout po sa atin lahat. No? Maraming salamat. At alam nyo, sa mga usaping flood control itong napapansin natin na halos lahat, so hindi man siguro lahat, na mga kongresista ay involved po sa mga anomalyang flood control, mga kababayan po natin. Mantakin mo, itong si Ace Barbers, na nagkukunwari po na siya daw po is malinis, mga kababayan po natin, nagkukunwari na sila daw po ay walang involvement sa anomalya man sa flood control, mga kababayan po natin. Ito, tingnan nyo ito Hindi ito kwentong barbero. Hindi na raw nakatiis ang mga residente ng 2nd District ng Surigao del Norte kaugnay sa umano'y hindi natapos at substandard na flood control at infrastructure projects sa kanilang lugar. Pinaiimbestigahan na nila ito sa ICI dahil nagpabaya raw ang mga otoridad at Sa isang bayan sa Surigao del Norte, lugar ni dating So, yan po is sa Surigao del Norte, which is ang congressman dyan ay si Congressman Ace Barbers. Former pero ang pumalit ngayon ay ang kanyang asawa. So, tingnan nyo mga kabayan po natin. No? Same pattern po. Sila po yung mga grupo na gustong magpa-aresto po kay Vice President Sara. Sila yung mga grupo na gustong ipa-impeach itong si Vice President Sara. Sila rin yung grupo na nagre-recommenda na kasuhan si Vice President Sara sa ombudsman with Boyeng Remulla. Diba tama yung sinasabi natin, mga kababayan, na lahat po na gustong sirain po si Vice President Sara, gustong magpa-impeach, gustong pailan ng kaso, sila actually yung involved po, mga kababayan po natin, sa maanumalyang flood control project. Sila po, mga kababayan po natin, ang tunay na mga sakim. Kaya ang kanta ni Bibi Sara, mga sakim durugin na. Grabe po yung kanilang involvement sa flood control project. Okay, so shoutout kay Eric Ramos, kay Ate Elizabeth, shoutout, magandang gabi, Amazing Meow, shoutout din po. So tuloy tayo. Congressman Ace Barbers, mga kaalyado nila, Martin Romualdez at Zaldico. May flood control project sila na may halagang halos 96.5 million. Pero makalipas lamang ang ilang buwan, wala nang ideklara. Completed ang proyekto, bumagsak na ang flood control. Walang bagyo, walang baha. Pero Grabe namang flood control na yan. Sobrang tibay po. Mantakin mo, walang baha, walang bagyo. Pero ang flood control gumuho. Ibang klase ba? Tuloy tayo. Gumuho ang istruktura. Sa aming pagbisita, malinaw ang mga palatandaan na posibleng substandard na pagkakagawa. Manipis na konkreto, exposed na bakal, at pundasyong madaling bumigay. Nananawagan ngayon ang mga residente ng malimuno ng investigasyon. Ano na, Sir Ace Barbers? Mindanaon ka pa naman. Tupaga. By the way, sir, grabe depensa talaga. Ayan sila. At actually, ginawa pa yan sang speaker, spokesperson nitong si Martin Romualdez. Anyway, Hazel Aquino, shout out, Amazing Meow. Thank you. At magkano? Yan ang 6 billion plus. Grabe, ang laki naman yan, kung 6 billion plus. So talagang tiba-tiba po sila. Hindi po tayo magtaka kung hanggang ngayon, desperado pa rin po sila na ipa-impeach si Baby Sara. Si Chihuahua, si Bini Abante. Palagi nilang inuulit, mga kababayan po natin, na may sapat at malakas daw po na ebidensya against kay Vice President Sara. Yan ang paulit-ulit nila na sinasabi, mga kabayan po natin. Pero yung ibang kongresista ay mukhang naglalaylo na. Yung ibang kongresista ay mukhang tahimik na.
lalong-lalo na po sa usapin po ng impeachment kay BP Sara. Kaya minsan sa isang interview, nasabi po ni Bini Abante na mukhang mahihirapan din po sila ng makakuha ng signature na kinakailangan para po ma-aproba or tuluyan nilang mapa-impeach itong si Vice President Sara. At alam natin sa mga kongresista dyan, na mga mukhang pera yung mga yan. Pag walang ayuda, walang pundong ibibigay, malamang hindi ipipirma sa impeachment. Di ba? Sara Ambali, thank you. Tama, lahat ng mga tao ni admin, BBM, mga kawatan, walang ginagawa, pambulsa lang ng ang pera. Yan, totoo yan, mga kababayan po natin. And Sara Ambali, shoutout po sa atin lahat. Anyway, sa ating mga kababayan na may pamilya po dito sa Batangas, mga OFW po natin, o yung mga malalayong lugar ng part ng Pilipinas na may kakilala, kaibigan, kapamilya po na nandito po sa Lipa City. Bukas ng umaga alas 10 hanggang alas 5 ng hapon, nasa Lipa po tayo para sa ating pagpapatuloy ng Bring Him Home signature campaign para po kay President Duterte. So bukas, buong araw po tayo sa Lipa City at ang napili nating lugar ay plaza. Pero syempre, hindi pa tayo makasigurado dyan. Dahil alam naman natin kung sino po yung mga politiko na nandito po sa Batangas at sa Lipa City. So another challenge na naman to sa aming team. Of course, kay Brother Placido Pilosopo. So talagang big challenge na naman sa kanya bukas. Huwag tayo maniwala sa flood control. Buhay pa. Buhay pa yung flood control na yan. At ang ICC, alam natin na cover up lang ang kanilang ginagawa. Pero sa totoo, wala silang sapat na ebidensya kasi mayroong sapat dapat tahimik lang sila. Alam kasi nila na talunan na sila. Totoo yan. Alam po ng mga kongresista at nag-aalangan po yung mga kongresista kapag kinalaban nila ang mga Duterte. Anyway, nakikiramay po tayo sa pamilya Duterte, lalong-lalo na po sa pamilya ni Tatay Bong Duterte na pumanaw po. Pero masabi ko nga, nagawa niya yung kanyang part dahil nagawa niya pong magbisita sa Dahig at least, no? Naparamdam niya, mga kababayan po natin, ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Sa kanyang kapatid, mga kababayan po natin, na si Tatay Digong, no? Pumunta po siya doon sa Dahig. So salamat, Tatay Bong Duterte. At usaping flood control, tingnan niyo po yung nangyayari po ngayon sa Iligan. Grabe po yung baha sa Iligan. At ang reklamo ng taong bayan, dahil po sa mga palpak na flood control ng mga kongresista doon sa Iligan. So malamang, yung mga kongresista na yan, pumerma yan sa impeachment. No? Dahil takot nga po sila kay Vice President Sara. Kasi yung mga sakim na ito, dudurugin talaga yan. Sabi nga ni BP Sara, mga sakim, durugin na. So, kaya takot na takot po sila. Ngayon pa lang, ay sinasabi nila, dinadamay nilang taong bayan, kagaya nitong kriminal, convicted na si Franz Castro. Sabi ng convicted na si Franz Castro, kaisa kami ng taong bayan sa panawagang makonvict ang Vice Presidente. Uy, tinga, ba? Sila lang ang may gustong makonvict or ma-impeach ito si Vice President Sara. Kasi pinoprotektahan nila ang kanilang organisasyon. At alam po nila na kapag makaupo si BP Sara, wipe out yung mga yan. Lalong-lalo na po itong si Franz Castro, mga kababayan, na hinatulan na po yan. Convicted na po itong si Franz Castro. At nag-file lang ito ng another motion, no, para questionin yung naging decision ng Supreme Court sa kanya, yung naging decision ng patungkol sa kanyang kaso. Kaya ngayon gigil po yan sila. Gagawin nila ang lahat ng mga propaganda para hindi makulong yung mga ito. Anyway, Wims Me, shout out. Gerald Calzado. Shout out. Yan si Gerald Calzado. Bilib ako dyan. Best friend po yan ni Atty. Topacio. Kaya shout out kay Gerald Calzado na best friend po ni Atty. Topacio. Kaya itong si Franz Castro, si Claire Castro, kung magsasalita, talagang obvious na magpinsan at walang pinag-iba ang dalawang ito. Kaya wag na nila idamay ang taong bayan sa kanilang katarantaduhan. Lalong-lalo na po dito po sa plano nila, sa gigil nila
na mapa-impeach po ang ating Vice Presidente. Gerald Calzado. Shoutout, ang haba ng chat mo. Okay, so tuloy tayo mga kababayan po natin. Ito ha. Yung live ko, Tingnan nyo to ha. nag-meeting tayo, hindi naman Sabi share mo na lang. ni Claire Castro, Medyo no, po, patungkol po dito kay Bongbong Marcos. Kasi alam naman nila mga kababayan po natin na Download ko, tapos send ko. talagang hindi ma-impeach si Bongbong Ganito, Marcos. ugasan mo na. Kaya parang relax lang po sila. Talagang hindi daw po kinakabahan si Bongbong Marcos. Paano kabahan? I-impeach mo nga yung kanilang pinagkagawa. At recommendation na ng Committee on Justice na basura na. So kahit dalhin yan sa plenary, magkakaroon ng butuhan, alam natin na wala na yan. Hindi nila talaga ipapa-impeach yan. Kasi nga, pinoprotektahan pa rin nila. Nakikinabang sila 3 taon no, na napakinabangan nila itong si Bongbong Marcos. Ngayon lang kasi yan na naglaylo sila dahil ng booking na nga po sila. Pero pagdating naman ng siguro impeachment ni Bibi Sara, ipalagay ko lang, matatakot din po sila na i-impeach si Bibi Sara dahil election na naman, 26, 27, o 28 na. 27 pa lang, magka-filing na. Okay. So, Amazing Meow, Ate Sorina, Nelda, thank you po kay Ate Nelda. Kay Kristan, of course, no? Kay Gerald Casado na tropa ni Atty. Topacio. Ito, pakinggan niyo po si Claire Castro, ha? Yusek, good afternoon. Kanina po, Nakasan natin. tuluyan na pong pinagtibay ng Justice Panel ang committee report na nagbabasura po sa impeachment laban kay PBBM. Pero ma'am, may provision po sa ating konstitusyon na nagsasabing maaring umusad ang isang impeachment kapag nakakuha po ito ng hindi bababa sa 1/3 votes ng plenaryo sa Kamara. So, gaano po ma'am, alam naman natin ma'am na majority pa rin doon sa House A pro, ma'am, no? Pero gaano po kakumpiyansa ang Malacanang na ang impeachment na ito laban kay PBBM ay tuluyan na pong mapasura at hindi na uusad? Thank you. Ang anuman po mangyayari na solusyon, resolusyon, desisyon po ng House of Representatives ay hindi po ito saklaw ng Pangulo. Pero umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, Siyempre, mga kababayan po natin, talagang kumpiyansa po sila. So, sabihin na nila, ay sila itiwala lang sa proseso na gagawin po ng House of Representatives. Siyempre naman, alam naman sabihin nila, tiwala kami dahil talagang kontrolate namin yan. So, talagang sabihin nila, tiwala lang po sila sa House of Representatives kung ano man ang kanilang magiging proseso. Ito ang sinasabi niya dito, not politics on impeachment based on evidence daw. Alam naman natin, kay BP Sara ka, pina-impeach nila, wala namang ebidensya, di ba? So, sadyang, political agenda lang para gusto nilang mapatahimik. So, ngayon, BP Sara naman kasi wala kay Bongbong Marcos. Sigurado basura na ito. Friends, may Miguel, shoutout, Ate Sorina. At nung una pa lang, nung nag-file pa lang sila, di ba? Nakita na po natin na talagang, wala na. Basura na. Kasi nga, ilang page lang. Tapos yung mga nagpa-file na mga personalidad, mga Pinklawan, Dilawan, mga komunista. Tapos sila po yung mga pinoprotektahan ng gobyernong ito. At kung titingnan nyo, sino pa yung mga may ingay for impeachment ni BP Sara at yung mga nagpa-file ng kaso? Convicted, Franz Castro, Treliling, Laila de Lima, lahat yan. May mga matitinding kaso. Pero si Laila de Lima, syempre, matik yan dahil pwede siya magagamit ng gobyernong bangag sa pag-aatake po kay Vice President Sara. So lahat naman to, wala naman dito paniwalaan, di ba? Lahat naman to, wala namang credibility. So, kung titingnan lang, di ba? May ipapaniwalaan pa ba? Mayroon pa bang credibility yung mga? Wala namang kabayan po natin. Kaya obvious na obvious yung mga nagpapile ng impeachment kay BP Sara. Kung basura po yung impeachment against kay Vice President Sara, imatik din naman, basura din naman yung mga nagpapile ng impeachment po kay Vice President Sara. Okay, so tuloy tayo mga kabayan natin.